Magandang araw po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Atin pong matutunghayan ngayon ito pong baterya na galing po sa aking sasakyan na defective na po. At dito po atin pong malalaman ang mga kadahilanan kung paano po na-discharge at kung paano po eventually nasisira ang baterya na kagaya po nito. Akin pong i-share po sa lahat ang nangyari po sa baterya na ito, kung bakit po siya nadiskarga at nasira. Ito pong baterya na to sa aking sasakyan ay mga 3 years, almost 3 years din po siyang nagamit bago po siya bumigay. Isang umaga po na hiniram po itong sasakyan at ibinalik dito ay nakalimutan pong i-off, patayin yung mga headlights at saka taillights po niya. At yun po ang naging sanhi kung bakit po siya na-discharge. I-set up po natin ang ating multitester sa ammeter po. Ito po sa 10 amperes graduation. At ilagay po natin sa A for ammeter. Yan po ang setup ng ating multitester ngayon. At una po ay ating pong i-disconnect ang negative terminal ng battery natin from the negative post of the battery itself. Ito po ay ating pong i-open circuit po para po may hook up po natin ang ating pong multitester na ating pong sinet up kanina, para po ma-check po natin ang ammeter reading po kung sakali man pong mayroon. Dito po ilagay po natin yung isang test probe sa terminal at yung isang test probe po ay sa battery post po mismo, yung sa negative po niya. Ito po makikita po natin na 0.00, meaning po na wala pong creeping, wala pong partially shorted or grounded po sa atin pong system, electrical system. Kaya healthy po ang ating electrical system. Ganito po ang ating reading. Kasi kung meron po, ibig pong sabihin ay meron pong load, meron pong nababawas sa ating pong baterya. Yun po ang isang method ng pag-testing kung meron pong mga unnecessary loads na karga po sa ating baterya habang ang sasakyan po natin ay naka-stop or hindi po siya umaandar. Kaya isa pong method yon. At mga susunod po na method, next method po tayo ay sa mga sirkito na po na atin pong i-check, circuit to circuit test sa mga fuses po. At dito po ang mga fuses na ito, makikita po kaagad pag halimbawa naman po meron po tayong short circuit sa system, ay madali po siyang makita dahil makikita po natin yung fuse na sunog siya at kung i-check po natin ang continuity ay open circuit na po siya. At i-check lang po siya sa may fuse lugs siya, sa may clip po niya, i-check lang po yon sa bawat dulo at makikita kung meron pong reading ang ating pong ammeter, ibig sabihin po ay partially shorted or grounded po ang sirkito na ito. Dito po natin ma-check kung meron pong fault sa ating pong electrical system. Kasi po ang normal po niya ay ganyan po, dapat po zero pa rin po ang reading niya. Wala pong, minsan po kahit milliampere po yan, kung halimbawa nasa 500 milliamperes more or less, ay malaking bagay na rin po yan na magbabawas sa load po ng ating battery. Kaya ang testing po ng circuit to circuit po by pulling off the fuses one by one and checking ay malaking tulong din po. Siya rin po na
isang method din po siya para malaman natin kung may problema po ang ating pong electrical system sa ating sasakyan. Kapag halimbawa po meron pong short circuit sa ating pong system, ay huwag po sana nating i-jumper kasi po delikado po ang mga jumper, pwede pong pagsimulan ng sunog. Kaya dapat po bumili po tayo ng bagong fuse, at kung ano po yung fuse na nasunog, halimbawa po 10 amperes, dapat po 10 amperes pa rin po ang ipapalit natin. Huwag po nating lalagyan ng oversize o mas mataas po na value kasi hindi po siya safe. Hindi po siya agad-agad pumutok kung halimbawa hindi pa niya na-reach yung 25 amperes halimbawa, kaya nasusunog na po yung load din natin kapag ganun po ang ating fuse. At isa pa po na ating pong sa alang-alang, ito naman pong ating ammeter. Kasi po itong pong ammeter natin po ay may graduation po siya na 10 amperes po lamang. Ibig sabihin po, pag halimbawa po pumutok ang isa pong fuse na 10 amperes, halimbawa, ay ibig sabihin po nun, mas mataas pa sa 10 amperes ang dumaan doon kaya po pumutok ang fuse. So kung more than 10 amperes po yung dumaan doon at ikinabit po natin itong 10 amperes na multitester natin, ay malaki pong possibility na masira rin po siya kasi hanggang 10 amperes lamang po ang kanyang graduation, ang kanyang kakayahan. Ng lahat ng fuses para po natin ma-check yung pong mga loads po ng mga headlights. Right 4.27, headlight high left 4.44, at yung pong low sa left headlight 3.77, at yung pong right headlight low 3.7 po. Ito po yung mga loads na nagsanhi po ng pagka-discharge ng aking pong pinalitang baterya dahil po napabayaang naka-on. Yan po sa ating pong suma total at umaabot po yun ng 16 amperes. Kaya yun po ang malakas na nakapag-discharge sa battery po na ikinasanhin na rin po ng kanyang pagkakasira. Yun po ang mga loads ng headlights na sumira po sa aking naunang battery. Na-discharge po ng una and eventually po ay nasira na po yung battery. Ngayon po, atin pong pag-aralan ang ito pong fuse box na ito. Meron po siyang block diagram, atin po siyang aralin. Yan po, ito pong first block na ito ay yung battery po. Ito po sa actual, yung bago po nating battery. Ito po yung heart and soul of the car electrical system. Ito po ang pinaka-importanting part ng electrical system, at ito po ang simula at the beginning and the end of the car electrical system po. Ang makikita pa po natin dito, meron po siyang main fuse 80 amperes. Ito po yon, yan po 80 amperes, yan po ang pinaka main fuse natin. At meron pa pong isa rito na IGN B1 fuse. Ito po 40 ampere fuse po naman po ito, na kumuha rin po siya ng connection po sa main fuse po. Ito po mga relays, headlight relay. Ito po ang headlight relay natin. Ito po siya. At siya po ang in charge sa mga headlight natin. Yan po. At kikita po natin yung headlight na yan, relay. Dito po next box po niya nakalagay fog light. Pero actually po sa
dito po sa car na ito wala po siyang fog light, kaya po bakante yan, slot na yan. Susunod po is tail light. Yan po yung relay po para sa tail light. Yan. Ang sunod po itong power window relay. Yan po ang power window relay natin. At susunod po ay ang RR cooler relay. Yan. At makikita rin natin ang sumunod na dimmer relay. Yan, may dimmer relay rin siya. Yan ang ating mga relay na medyo malalaki. Yung aircon compressor relay, yan naman po yan. Aircon compressor relay. At dito po makikita natin may yung mas malalaki pang relay, starter relay. Yan, at saka yung yan po yung starter relay. At yung HVAC, yung heating, ventilating, air conditioning relay. Yan po yung itim din po na relay. At atin pong titignan yung mga relays at halos parehas lang naman po itong mga relays. Dito po yung mga malilit na fuses po, parang mga branch circuit nya. These are mga headlight, fog light, ganyan. Yan po yung headlight left, headlight right sa high. O susunod po yung fog light, horn hazard. Bali 2, 4, 6, 7, 7 po. Isang linya, 7 din po sa isa. At ranging from 10 amperes up to meron po tayong pinakamataas na 25 amperes. Examine po natin tong tail light relay. Tail light relay po, tingnan po natin. There are 2, 4, 5 pins. 5 pins po siya. At makikita po natin na ang 5 pins po na relay, usually po yung pong dalawang legs po niya papunta sa coil. Tapos meron po siyang common, tapos normally open at normally close. Yun po usually ang configuration ng relay natin. At atin pong bubuksan itong itong HVAC na ito, itong sa heating, ventilating, air conditioning relay po. At titingnan po natin at dito po kasi sa taas may nakikita po akong diagram po siya para mas madali po siyang intindihin. Po tanggalin po natin. Yan, 5 pins po rin itong relay na ito. At makikita po natin ang meron po siyang configuration diyan. Dito po sa drawing atin pong makikita yung pong sa baba 85 po, saka yung sa kabila 86. Yan po yung papunta sa coil, 85 and 86. Positive negative po yan para mag-react. Ito po yung 30, yung common po yan, at papunta sa 87A normally close, at itong 87 ay normally open naman po siya rito. At makikita rin po dito sa likod ang mga numbering niya. Ayan po yung 85, 86 sa kabilaan. Ayan, 85, 86 po yan para sa coil. Ito naman po yung 30, yan po yung common. Common po yan. Tapos yung pong isa 87A normally close. At yung pong 87, yung po ang normally open. Yan po ang configuration ng 5-pin relay. At ibalik na po natin. Original din po siya. Gawang Japan din po ito. 12 volts relay. Sana po nagustuhan ninyo ang ating video po ngayon. Sana po supportahan niyo po ang ating channel. At huwag po sanang kakalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para rin po kayo ma-notify sa mga susunod po mga updates, mga videos po, upcoming videos po. Maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat.